Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review, no? At eto nga po, China nilaglag ng kakampi. Bumaliktad na. China problemado dahil sa ginawa WPS. PBBM babawiin na. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kaya Pinoy News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Pinoy News TV mga ka-review natin. Alright, eto na nga. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Alam ba ninyo na yung palang China ay may sariling problema rin? Ayan, ito yung presidente ng China ngayon, di ba? Yan po, si President Xi Jinping. May malaking problema rin siya. Alam niyo kung ano yon? Yung palang mga mamamayan o yung mga military o yung mismong Communist Party of the Chinese Communist Party, yan, yung kanyang partido, ay hindi na rin kontento sa nangyayari sa kanilang bansa. Dahil nga po yung sunod-sunod na epekto ng ekonomiya at saka yung kalikasan sa kanila. Diba, ang daming flooding, ang daming nangyari sa kanilang bansa. Marami na rin hong nakakaramdam ng hirap ng buhay. Yung ekonomiya nila, apektado. Humina yung kailang ekonomiya, nakaranas pa ng maraming mga kalamidad. At yung relasyon nila sa ibang panig ng mundo, sa iba-ibang mga bansa, ramdam na rin ng Chinese Communist Party na kailang partido. So, lumalabas ngayon na yung mga dating presidente ng China at mga negosyante sa kanila, pati yung partido nga, ay hindi kontento sa performance ni Xi Jinping, sa kanyang style na ginagawa. Dahil nga ho, apektado na ekonomiya, tapos marami pang bansa na tumutuligsa sa kanila. Marami pang bansa na nagagalit sa kanila. Ito'y sa issue nga po nung sa Taiwan at saka sa Pilipinas, West Philippine Sea. Ibig sabihin, yung pag-iingay ng Taiwanese government at ng Philippine government sa international community, global awareness sa kung anong ginagawa ng China ay nakaapekto sa kanilang ekonomiya at pati sa kanilang relasyon sa iba-ibang mga bansa. Kasi para po sa inyong kaalaman, kahit anong bansa, especially ang China, malaki sila. Ang kanilang ekonomiya inaasa rin nila sa mga negosyo nila sa labas ng bansa ng China at sa pakikipagrelasyon. Kasi kahit anong laki mo na bansa, kung wala kang magandang relasyon sa ibang bansa, sa ibang lahi, maaapektuhan din hindi pang matagalan ang kabuhayan ng isang bansa. Na-identify ng China at ng mga negosyante sa China na itong mga threat or mga sinasabi ng China laban sa Taiwan at laban sa Pilipinas ay hindi nakabuti. Kasi nga, majority ng mga bansa sa mundo, especially sa Europe, European Union, Amerika, Canada, at marami mga bansa dito sa Asia, maging sa Middle East, ay sumusuporta sa Taiwan at sumusuporta sa Pilipinas. So hindi naging effective sa China ang ginagawa ni Xi Jinping, ng kanilang Pangulo, sa pagiging agresibo laban sa Taiwan at laban sa Pilipinas. So yan mga ka-review natin, ano na ba ito? Karma na po ba ito? Ng China. Yan mga ka-review natin, nagsisimula na po yung sinasabi nating, di ba? Paghina ng ekonomiya ng China. Hindi pa nga binaban yung mga produkto nila sa buong mundo, di ba? Pinaplano pa lang na iban, di ba? Yung kanilang mga produkto. At wag nang makipag negosasyon or anumang
pakikipag-usap dito sa China. O yan, umiiyak na ang kanilang mga taong bayan din, no? Gaya natin mga ka-review, maiingay din pala ang mga Chinese doon sa kanilang lugar, no, mga ka-review natin. Pumapalag din pala dito sa kanilang presidente. Alam din naman natin yan mga ka-review natin na ayaw talaga rin ng Chinese ng gera. Kasi nga rin, may mga tao rin yan mga ka-review natin, no? Kung anong iniisip natin, iniisip din po nila yan, no? Yan. Ibaba na ang, kung iba na ng buong mundo ang produkto ng China, talagang malaking dagok ito para sa kanila. Kaya dapat, China, magbago na kayo ng ugali ninyo, Baguhin nyo na ninyo yung strategy ninyo. Kaso talaga po sa Pilipinas mga ka-review, mahirap na po sigurong ibalik ang tiwala, no? Dito sa mga Chekwa mga ka-review natin kasi parang, di ba? Lulukohin na naman tayo sa pagdating ng panahon. Kayo po ba mga ka-review natin, kung kayo po ang tatanungin, dapat pa po bang pagkatiwalaan ang China mga ka-review? Mukhang tinitira tayo patalikod mga ka-review natin, di ba? Dito sa West Philippine Sea. So kayo na lang pong bahala mga ka-review natin. Alam naman po natin na may sarili tayong opinion. Comment nyo na lang po mga ka-review natin. Iso nga po ng West Philippine Sea. Ibig sabihin yung paninindigan ng Pilipinas under President Marcos at ng ating mga military at Coast Guard diyan sa West Philippine Sea, ang laki pala ng epekto niyan pangkalahatan sa China. Kaya pala dekada na lang ginagawa yan, puro pambubuli ang ginagawa, puro pananakot, puro saywar, binabaliktad nila ang sitwasyon. Sa pag-aakala nila na makaka-recover sila. Nagpapaawa sila sa buong mundo na sila yung inaagawan ng Pilipinas. Wow! Ay alam naman ng buong mundo yung international law na nagsasabi na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Kaya kung yung mapapansin, lahat ng kailang ginagawa, binabaliktad ang sitwasyon. Tipong tayo daw ang trespassing dyan, tayo daw yung nambubuli sa kanila, tayo daw po yung nagpapaalis sa kanila. Hindi totoo yun. Sila yung nangaharas. Mas naniwala ang maraming bansa sa mundo, hindi lang Amerika, Canada, hindi lang Japan, hindi lang po ang Australia, hindi lang po ang marami pang ibang lugar. Doon sa katotohanan ginagawa nila na nanghaharas, nagmamaliit, minamaliit ang Taiwan at ang Pilipinas. Although iba yung issue sa Taiwan. Pero sa Pilipinas, so grabe. Napakalakas po na naging dating yung global awareness ng administrasyon ni Pangulong Marcos at ng social media, kasama na tayo dyan, na nagpaparating sa buong mundo na kung ano-ano ang ating kalagayan sa pang-aapi, pang-aagaw ng People's Republic of China sa West Philippine Sea. Yan po yun. So, sa ngayon, sa aking pong opinion at analysis sa isyong ito, ay nagtagumpay tayo. Nakuha natin ang suporta ng tao ng maraming mga bansa sa mundo at nakaapekto na sa ekonomiya at seguridad na rin ng buong China ang kanilang pinaggagawa. Kasi nga, identify na ang mga bansang ayaw sa kanila. Kakaunti ang mga bansang kakampi nila. Mas maraming bansa ang kakampi ng Pilipinas. Mas marami tayong kakampi at kinakampihan tayo dahil tayo ay minamaliit ng isang bansang katulad ng China. So, yan po yung totoo na hindi pinapalabas ng ilang mga Pilipino na involved sa disinformation campaign, propaganda ng China. Ginagamit pa ang ibang mga Pilipino, mga politiko, mga abogado, o mga dating opisyal ng pamahalaan. Di ba? Yan ang totoo na hindi nila tinidiscuss. Pinipilit nilang malaki ang China, kaya-kaya tayo ng China, wala tayong laban sa China, wala tayong karapatan sa West Philippines. Ganun ang kailang ginagawa Hindi nila isinisingit na ang Pilipino ay may karapatan sa lahat ng aspeto. At ang Pilipino ay nakakuha na ng suporta sa buong mundo. Hindi lang po ang Amerika, Canada, inuulit ko. Di ba? Iyon ang ating panalo. Ang magiging tulay. Ini-offer ko ito sa lahat ng mga Pilipino na mayroong malasakit, prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Ini-offer ko ito. Ito ang magiging daan po ng inyong mga saloobin at aking paninindigan. Atin ang West Philippine Sea.
So yan mga ka-review talagang medyo delikado rin ang China ngayon mga ka-review Sarili ng bansa medyo magulo na rin. Dahil nga dito sa nangyayaring problema nila. Problema rin natin dito sa West Philippine Sea at problema nila doon sa Taiwan mga ka-review. Nako, kung ganito nang ganito ang mangyayari sa China mga ka-review, talagang babagsak po ang kanilang ekonomiya mga ka-review natin. No? Kapag binan, di ba, ng buong mundo ang kanilang produkto mga ka-review natin, o anong mangyayari, di ba? Sabi nga ng iba, dapat nga lang iban yung mga product ng China. Kasi hindi naman matitibay. Bibili ka ngayon, bukas bibili ka na naman. Nako po. Ganun po talaga mga ka-review. Kasi mura, mapaparami ka. Kasi mura. Di ba mga ka-review natin? Pero halos lahat ng mga gamit made in China. So ngayon, wag tanggalin natin ang lahat ng made in China sa ating bansa. So gagawa ang Pilipinas ng sarili niyang plato, baso, tumbler, di ba? Marami pang iba, lahat ng produkto, siguro lahat ng kagamitan gagawa tayo kasi made in China lahat to mga ka-review natin, no? Alright, anyway mga ka-review natin, ano man po ang reaksyon, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa balitang ito, no? Nilaglag na, kakampi bumaliktad, nilaglag ng China. So yan mga ka-review, yun po, no? Ang naging balita natin. Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di ka po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. Huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Pinoy News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.